Sure, bukod sa prangkisa, no, isa sa mga dati pang issue dyan ay ang overloading. May nahuli ba ang LTFRB ng mga overloaded na sasakyang naghahatid ng mga estudyante? Ella, good news dahil wala pang nahuhuli ng mga ang land o mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na overloading ng mga service transport services. Ito ay sa gitna ng inspeksyon na isinagawa nila nationwide para yan sa pagbabalik eskwela ngayong araw. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga tauhan ng LTFRB sa mga eskwelahan sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng unang araw ng klase. Layo ng ahensya na tiyaking sapat ang bilang ng mga sasakyan papunta sa mga school zone at papauwi sa mga tahanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Attorney Zona Tamayo, Regional Director ng LTFRB National Capital Region, nakikipag-ugnayan rin sila lalo pa sa mga pribadong paaralan. Ito ay upang masiguro na ang mga school transport service at providers ay may kaukulang prangkisa o provisional authority. Balik eskwela na ho. So we would expect na dun ho sa mga school zones ay medyo masikip ho, no? So maging disiplinado ho tayo sa kalsada, mga bata ho ito, no? We have to be patient din also dahil baka merong ibang mga tumatawid, so kailangan ho ang pedestrian ay laging priority po natin. At pinapaalalahanan din ho natin yung mga eskwelahan na may mga school transport service na siguraduhin ho nila na may sapat hong franchise itong mga providers ho nila. Again, because we are dealing with school children. Binigyan diin ng LTFRB na bahagi ng terms and conditions ng mga mayroong valid franchise dapat ay may sapat, convenient at safe na transport service. Bunsod dito, nanawagan ng ahensya sa publiko na kung may overloading sa mga school transport service ay ipagbigay alam sa kanila. Para naman kay Aida Martinez, operator ng isang school transport service sa lungsod ng Maynila, fully compliant o sumusunod naman sila sa lahat ng mga alituntunin ng LTFRB. Ang school bus, dapat ang laman niyan, seating capacity. Hindi pwedeng sa gitna. Kaso mahina nga ang school bus ngayon, kaya first trip namin, ako 7 lang ang sakay ko. Yun ay inihatid namin. Mas maluwag kayo. Mas maluwag. Kasi maraming bumaba nga dahil nag-transfer sa public. Ayon naman sa konduktor ng isang school transport service na si Bobotsky Estoesta, door-to-door ang kanilang paghahatid sa mga estudyante mula sa eskwelahan hanggang pauwi sa kanilang bahay. Pagtawid, hinahawakan ko, ganun. Pagsakay, pagkuha pa lang sa bahay, hawak na kagad yun. Kasi ang main concern namin is safety ng mga bata eh. Aga sinabi rin ng LTFRB na hindi lang sa unang araw ng klase ang kanilang pagbabantay sa mga school transport service, kundi susiguraduhin din nila na ito ay patitigil nila ang operasyon ng mga kolorom sa mga susunod pang mga araw. Mula dito sa Maynila, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Katapan Jr.